Akala ko noon, sobrang lang saigpit ang mga magulang ko. Hindi ko inakalang isang maling desisyon lang pala ang pagitan ng may pangarap at isang kahig, isang tuka. Hello po, Adit Istorya. Tawagin niyo lang akong si Lara. Hindi ko tunay na pangalan. Lumaki akong palaban sa lahat ng payo. Kapag pinagsasabihan, mas lalo kong ginagawa ang bawal. Sa isip ko noon, outdated ang mga magulang ko. Pakialamira, KJ, at walang tiwala sa akin. Sa San Miguel, Bulacan ako lumaki. Kilala ko ng mga kapitbahay bilang laging nasa labas ng bahay. Kapag sinasabing umuwi ng alas 8, alas 2 na ng madaling araw ako dumarating. Kapag pinagsabihan akong umiwas sa barkada, mas lalo akong sumasama. Sumasagot ako, nagdadabog at palaging may dahilan. Akala ko cool, akala ko malaya ako. May isang bilin lang si mama na paulit-ulit. Huwag ka munang magmadali sa relasyon. Sabi niya, hindi raw biro ang responsibilidad kapag may nabuo. Pero bingi ako, feeling ko alam ko na ang mundo. May kuya ako. Siya ang ehemplo ng anak na maaasahan. Maaga siyang nagtrabaho, nagsumikap at sa edad na 24, nakapag-abroad na sa New Zealand. Pangako niya susunod daw kami kapag maayos na ang lahat. Kaya lang habang sila may plano, ako puro pasaway. Isang gabi ng inuman ang nagbago ng lahat. Doon ko nakilala ang lalaking akala ko the one. Akala ko kilig lang, panandalian lang, hanggang sa dumating ang dalawang guhit na hindi ko inaasahan. Buntis ako. Doon ko nakita ang takot sa mata ni mama at ang matinding pagkadismaya ni papa. Walang sigawan, walang sampal, pero mas masakit pala ang katahimikan. Ilang buwan lang, tuluyan nang umalis ang kuya ko at isinama sina papa at mama papuntang New Zealand. Ako ang naiwan. Sabi nila, hindi dahil ayaw nila sa akin, kundi dahil kailangan kong matutong manindigan sa sarili kong desisyon. Ngayon, 4 na ang mga anak ko. Hindi ako nakapagtapos ng high school. Ang trabaho ng asawa ko, pakyawan at hindi sigurado. Nakatira kami sa isang lumang bahay sa gilid ng riles. Malinis naman, pero hindi kailanman magiging sapat. Minsan, habang pinapatulog ko ang mga anak ko, iniisip ko kung anong buhay sana meron ako kung nakinig lang ako noon. Hindi nagalit ang mga magulang ko. Nakakausap ko sila ngayon pero hindi na nila kayang sagipin ang buhay ko na ako mismo ang sumira. Sabi ni mama, mahal ka namin pero may mga aral na kailangang pagdaanan mag-isa. Kaya ito ako ngayon, humihingi ng payo. Paano ko ba mapapatawad ang sarili ko sa mga desisyong hindi ko na mababawi? At paano ko sisimulan ulit ang buhay ko para kahit papaano mas maayos ang kinabukasan ng mga anak ko? Lara. Hello Lara, bibigyan lang kita ng Bible verse. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napagtatawanan, sapagkat kung ano ang itinanim ng tao, siya rin ang aanihin. Galatians 6:7. May mga desisyong akala natin ay maliit lang, pero kapag pinagsama-sama, nagiging direksyon ng buong buhay. Hindi man natin mababago ang nakaraan, may kapangyarihan pa rin tayong baguhin ang kahinatnan, lalo na para sa mga anak natin. Ang disiplina at payo na minsan kinainisan natin, kadalasan pala ay proteksyon ng Diyos na hindi natin agad nauunawaan. Ang Panginoon ay malapit sa mga may bagbag na puso at iniligtas niya ang mga may wasak na espiritu. Awit 34:18. Sana marinig mo ang payo na ito na galing sa Biblia.